May mga higanteng problema ka ba? Ang sabi ko naman sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila sapagkat si Yahweh ang mangunguna sa inyo at ipaglalaban niya kayong tulad ng nakita ninyong ginawa niya sa Egypto at sa ilang. Ang Deuteronomio ay aklat kung saan ibinalik ni Moises ang kwento ng Israel bago sila pumasok sa lupang pangako. Dito pinalalahanan niya ang mga tao kung paanong pinangakuan sila ng Diyos, ngunit natakot sila sa mga higanting tao at malalaking lungsod. At dahil sa takot, hindi sila nagtiwala. Kaya sa verse na to, pinapaalalahanan ni Moises ang Israel kung anong dapat sana nilang ginawa. Magtiwala at hindi matakot. Dahil ang Diyos mismo ang lumalaban para sa kanila. Ang Panginoon ninyong Diyos ang mangunguna sa inyo. Meaning, ang Diyos ninyo ay naglalakad sa unahan ninyo. Siya ang nauuna. Siya ang naghahanda ng daraanan mo. Siya ang nagtatanggal ng balakid bago mo pa ito makita. Ito ang larawan ng Diyos sa talata. Isang leader na hindi lang nag-uutos kundi nangunguna. Minsan tulad ng Israel, mas malalaki ang nakikita mong higanting problema kaysa nakikita mong Diyos. Pero ano ba ang sabi ng Panginoong Diyos? Huwag kang matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Alam mo kung bakit? Dahil hindi mo lang siya kasama. Siya ang nauuna sa iyo. Bago ka pa dumating sa struggle na yan, naroon na siya. Bago mo pa harapin ang laban, sinisimulan na niyang ipanalo ito para sa iyo. Sa buong paglalakbay ninyo, nakita ninyo kung paanong inalagaan kayo ng Panginoon, na gaya ng pag-aalaga ng isang ama sa kanyang anak. Balikan mo ang buhay mo. Ilang beses ka nang iniligtas ng Diyos. Ilang beses kanyang inangat mula sa iyong pagkadapa. Ilang beses kanyang sinustentuhan kahit hindi mo na alam kung paano at saan kukuha. Kung inalagaan ka ng Diyos noon gaya ng isang ama, hindi ka niya pababayaan ngayon. Ang laban mo ngayon, hindi mo kakayanin mag-isa. Pero hindi rin kailangan kayanin mag-isa dahil may ama kang nagmamahal, nangunguna at lumalaban para sa iyo.